Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Brothers and sisters, good to see you again here. Today, I would like to, before we start our sharing the scripture, I would like to greet a happy blessed Father's Day. Alam ko po lahat nagsiselebrate ngayon, bawat pamilya, and I hope na masaya kayo, sobrang nag-enjoy kayo with your family. So today I would like to share you some scripture, another encouragement. Makikita natin sa Romans chapter 8 verse 25. Ang sabi dito, now if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience. This is the word of God today. Thank you. Glory to God. Let us pray. O eternal Abba, loving Father God, Yeshua, Adonai, Ruach HaKodesh, thank you, Lord, for your word sa Romans chapter 8 verse 25. Thank you for continue reminding us, O Lord. Thank you for all my brothers and sisters are here watching in premiere and replaying the video. I ask you to bless each one of us, O Lord. Thank you for your divine protection and healing for every day in our life and even the whole country, every nation. Thank you, Lord, and your missionary around the world. Bless them and protect and provide everything what they need. Thank you, Jesus, and give glory and honor to you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Thank you. This scripture nga in Romans chapter 8 verse 25, ito po ay pinamagatan natin na patient waiting for future despite present suffering. So, ibig sabihin dito yung pagpasensya. May pasensya tayo, mag-antay kung ano man ang ating future, ano man ang bukas natin, despite sa mga pagsubok, mga trials and suffering sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, ito'y nalalampasan po natin, di ba po? So dito sa Romans chapter 8 verse 25, that ang sabi dito, but if we hope for what we do not see.
So ito yung sinasabi, this verse emphasizes the importance of patience, yung pagpapasensya, kung ano ang kahalagahan. Ito'y binabigyang diin na kung ano ang kahalagahan ang isang tao kapag mahaba ang pasensya. So lalo na sa kanyang in Christian faith, ang kanyang pananampalataya. So particularly when waiting for things that are unseen and yet to be realized. Lalo na yung mahaba ang pasensya mo, you are waiting kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang bukas mo, but you still believing that God will help, God will provide everything what needs, no matter what, even in spite sa mga trials, mga pagsubok, nandyan ang Panginoon. So ma-realize na yung yet to be realized. So ito ay ini-highlight dito na ang isang Christian should have faith and confidence. Kailangan mayroon tayong pananampalataya, and then confidence sa ating buhay in what they hope for, even if it's not yet visible. Kahit hindi man natin nakikita, tayo umaasa, may hope tayo, pag-asa, umasa tayo na that God will give it for us. So through our faith, kasi malaki ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, kaya tayo ay na-overcome natin ang lahat ng mga Christian, and even in our Christian faith. So tayo ay tutubo, tutubo pa kapag tayo ay more depending sa ating Panginoon. Even if it's not yet visible, kahit hindi pa natin nakikita, and that they should wait with patience. Kailangan antayin lang natin ito. Patience for it comes to pass. So wait in God's perfect time. Yun ang ibig sabihin dito. So mag-antay lang po tayo. Dito sa verses una, yung inano natin na ang sabi dito sa ating verses ngayon in Romans chapter 8 verse 25, ang sabi niya, but if we hope for what we do not see. So ano ba? Tayo ay umasa kahit hindi natin nakikita pa ang mga bagay. Ito yun, malinaw po mga kapatid, binibigyang diin dito na this refers to the future to the future blessings. Ito yung mga blessing na ipinangako ng ating Panginoon, and then promises of what God that Christian believe in, such as eternal life. Kung sa mga Kristiyano pa, ang mga Christian na umasa na the hope na kung ano ang promise, the blessing and promise of our God, na sa mga lahat ng mga nanampalataya through Jesus Christ, magkaroon ng walang hanggang buhay, which is eternal life. Amen? Glory to God. So ito ang sinasabi dito, ipinangako ni Jesus na those who trust in Him, those believe in Him, those who accept Him as a Savior of their life, they become a child of God, and they can have an everlasting life. So that everlasting na eternal life na ipinangako, hindi pa natin na nakita yun, pero dahil nanampalataya tayo, when the time come, when Jesus come, when He's coming, in His second coming, and in that time, matanggap natin ang ipinangako, ang promises ng ating Panginoon na ang eternal life. So yan po ang hope ng mga Christian, believe that. And then through His resurrection, and then the fulfillment of God's kingdom. Ito yung para ang lahat, ma-fulfill lahat, kung ano ang ipinangako ng ating Panginoon, fulfillment of God's kingdom, mabuo ang lahat, ang kanyang kaharian. And then these are things that believers hope for but have not yet physically experienced. Kahit hindi pa naramdaman, na experience sa ating physical na experience natin, pero naniwala na ng palataya na ang hope na yun, nabibigyan ang mga promises ng Panginoon, nabibigyan tayo ng eternal life. Amen. Glory to God.
So, ang sabi dito, so but if we hope for what we do not see, kahit hindi natin nakikita, pero tayo'y nanalig, nanampalatay through our faith, na when the time comes, babaguhin lahat, magkaroon tayo ng eternal life. And then, sa pangalawa dito na na verse, ang sabi dito sa isang versikulo in chapter 8 verse 25, una, but if we hope for what we do not see, umasa tayo kahit hindi pa natin nakikita ang isang bagay. And then pangalawa, we wait for it with patience. That means na mag-antay tayo, mahaba ang ating pasensya, mag-antay, magtiyaga tayo hanggang dumating yun ang ipinangako ng ating Panginoon. So, this emphasizes the need for endurance, perseverance in the face of uncertainty and delay. Kahit iyon man ay madiliman yung mga pangako na yun, yung promises ng ating Panginoon, pero tayo ay makapag-antay. Nandyan yung perseverance. Ito'y binibigyang diin, niniliwanag dito na ang isang tao, kapag ang pananampalataya ay matibay, strong, ay makapag-antay. Wait in God's perfect time, and then need lang dito ang endurance. Endurance and then perseverance. Perseverance yung pagtsatsaga, pagtitiis, mag-antay. Endurance yung matatag. Perseverance, nandito kasama yan. Endurance, perseverance, steadfast, yung pagtsatsaga. And then yung endurance, pagtitiis. And then steadfast, yung pagkamatatag. So, yun lang po ang kailangan natin. Yung endurance, yung pagtitiis. So, kapag ginagawa po natin yan, makapag-antay po tayo. And then, sabi dito, it means that trusting that God's timing is perfect. So, sinasabi ko na po yung kanina, in God's perfect time, mag-antay lang po tayo. Matutunan natin yan, yung pag-antay, tiyaga, pagtitiis. So, nandyan po yan, maging matatag tayo. It means trusting that God's perfect is perfect, and that what is promised will eventually come to pass, even if it's not immediately apparent. Kahit hindi right away nang makikita natin ang mga bagay na yan na ipinangako ng ating Panginoon, pero dahil sa ating pagtitiis, pagtsatsaga, pagkamatatag habang inaantay natin, even despite sa ating mga suffering, mga trials, whatever circumstances sa ating buhay, na napagtagumpayan natin dahil nandyan ang Diyos, pinalalakas po tayo niya. And in this verse, na dito natin makikita is a part of larger passage. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 18-39 that discusses the hope and the glory that Christian have in Christ. So kung tayo ay nandyan kay Kristo, makikita dito, in-explain dito yung hope, tag-asa, and in the glory, na we bring the glory of Christ, that we are the children of God. As long you are serving to Him, you're trusted in Him, and then we pray often and we trust Him, and we have the intimacy relationship sa ating Panginoon. So this passage acknowledges the present suffering and groaning of creation, but also points to a future hope and redemption. Yung pagkatubos sa atin also points to a future hope and redemption. Yun yung ipinangako ng ating Ama, yung future hope at saka yung redemption, pagtubos sa ating mga kasalanan. That is certain through Christ. So magagawa ito, mangyayari ito sa tulong dahil sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na He will intercede us. Siya ang pumagitna para tayo magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Glory to God. So ito yung several in the Bible ang pagkaintindi ng iba that this just about present experience, kung anong mga na-experience natin sa ating buhay, but also about future hope, that and that patience is a vital virtue
and cultivating that hope. So diyan natin makikita yung hope natin na mag-antay tayo, may pasensya, mahaba ang pasensya. So nandyan po, and then ito'y nag-encourage sa lahat ng mga believers how to trust in God's promises even when they are not yet visible. Kahit hindi nakikita, pero nanatili nga nagtiwala tayo, nag-trust sa kanyang mga ipinangako sa bawat isa. Those who trust Him and those who believe that He is our Christ, He is our Savior, tinanggap natin siya as a first personal Savior in our life. Amen? Glory to God. So the God's promises, even when they are not yet visible, kahit hindi man natin nakikita pang mga promises na yun, naniwala tayo, nagtiwala tayo sa ating Panginoon. So kailangan lang dito ang pagtsatsaga, magkaroon tayo ng persevere in faith until those promises are fulfilled, hanggang sa dumating ang makumplito ang lahat, ang mga promises na ipinangako sa bawat isa sa atin. Amen. Glory to God. So ito po ang ating mga supporting verse. Makikita po natin dito sa Romans chapter 8 verse 24 na ang sabi dito, for in this hope we are saved. So naligtas po tayo sa pamagitan ng ating pag-asa, umasa po tayo. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what is already seen? This verse establishes the connection between hope and salvation. So the connection between hope and salvation. And then ito'y binibigyang diin na sa bawat Christian na mayroong hope is directed towards the unseen future. So yun, totoo po yan, na kapag tayo, yung pananampalataya natin as a Christian hope, ito ay directed to unseen future, na kahit hindi pa natin nakikita, naniwala tayo na ang Diyos, ang mga pangako niya, tutuparin niya pagdating ng araw. Amen. Glory to God. So, ang sabi dito sa Romans chapter 12 verse 12, another verses supporting verse natin, na sabi dito, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. And this verse encourages believers to find joy in their hope, even in the midst of trials, and to remain steadfast in prayer. So, kahit man in spite sa mga trials, mga tribulations sa ating buhay, ang Romans chapter 12 verse 12 nagsasabi dito na di-encourage sa mga believers na kung paano hanapin ang totoong joy, yung saya sa ating pananampalataya, yung ating naumasa tayo na magkaroon ng joy even in the midst of trials, mga pagsubok sa ating buhay, but we still remain faithful to God. Matyaga po tayo, lagi tayong ang ating pagkamatatag, lagi tayong nananalangin, hindi tayo patuloy tayong gumagawa, patuloy tayong nagtrust sa ating Panginoon, patuloy tayong nanalangin, never stop praying. Sabi nga, prayer without ceasing. So we'll never stop hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. So ito'y sinasabi na yung pagkamatatag. So nanatili tayo dahil sa tulong ng Balang Espiritu Santo, siya ang nagagabay, siya ang nagpapalakas sa bawat mga anak ng Diyos. Amen. Glory to God. Ang sabi naman dito sa Hebreo chapter 10 verse 36, ang sabi, for you have need of endurance. Endurance mean kailangan natin ang pagtitiis. So, kung no matter man, in spite sa mga pagsubok, mga in the midst of trials, kung sino man nagkasakit, o financial man, or sickness, or mentally, kung ano man, ang mga problema mo, emotion, lahat yan ma-overcome natin. So, kailangan lang ang pagtitiis, pagtsatsaga, So, maging lagi tayong maging matatag. Amen? So that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Matanggap po natin yan. Dahil tayo naniwala, nanampalataya ng Diyos, hindi tayo pabayaan. Ina-highlights din dito, the need for perseverance.
perseverance, maging maano tayo, maging matatag tayo, maging magtsatsaga po tayo, perseverance. And then kasama dyan, yan po ang promises matanggap natin when the time comes. Amen. Glory to God. And then sabi naman dito sa Psalm chapter 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart that courage, wait for the Lord. Amen. Glory to God. So mag-antay po tayo sa ating Panginoon and manatili tayong strong, and then let our hearts maging courage tayo, maging matapang tayo, maging manatili tayong matatag and strong, and wait for the Lord. Antayin natin ang ating Panginoon hanggang sa muling pagbabalik. Amen. Glory to God. These verse encourage ang mga believers na to be wait patiently. Mag-antay tayo na magpasensya, mahabang pasensya sa ating pag-aantay for the Lord's deliverance and to find strength. So sa kanyang pagligtas sa atin, magkaroon tayo ng strength, matagpuan natin ang lakas and courage in Him. Maging maging manatiling courageous sa Kanya. And then sabi naman dito sa Colossians chapter 1 verse 11, and then Luke chapter 21 verse 19, and then Psalm 130 verse 5 to 7, ito'y nagsasabi dito kung gaano ang importansya ang isa kung ikaw ay magkaroon ng endurance and steadfast in the Christian life, sa ating buhay Kristiyano, na manatili tayong may pagkamatatag, and then pagtitiis, and then pagtsatsaga. So yun po ang kailangan natin. Mag-antay lang tayo in God's perfect time. Amen. Glory to God. So ito ang sinasabi na sa Colossians na of endurance and steadfast, yung pagkamatatag in our Christian life. Amen. Glory to God. Sabi naman dito sa Romans chapter 8. So yun po ang the same thing sa Romans chapter 8 verse 24. Na we are saved because of our hope. Amen. Glory to God. So napakasarap po ng ating mga encouragement about nandyan yung endurance po ano pa ba? Yung endurance, yung pagtitiis, and then yung steadfast, yung pagkamatatag, and then perseverance, yung pagtsatsagaan po. So, kailangan lang natin yan na magpakatatag po tayo, even in spite sa mga pagsubok, mga trials sa ating buhay, sa ating pamilya. So, God will help us. God never leave us, nor forsake us. God never leave us alone. So, nandyan, ang pinaka-importante dyan, maging matatag tayo, maging perseverance, maging steadfast, manatili lang tayong matatag, mapagtiyaga, pagtitiis. So kapag ganyan tayo, magpasensya tayo, ang Diyos, nakita niya yan. Hindi tayo niya pababayaan, i-heal tayo niya. Wala tayong ibang gagawin kundi we fully, totally surrender to God and also more obedience to Him. Kasi the more obedience, we more remains humbleness before the Lord, and the Lord will help us. Amen. Glory to God. Iingatan tayo niya sa piling niya as long we are depending on Him. The Holy Spirit is the great advocate, and He is a great teacher. He is everything. So, mga kapatid, pamalimit ko pong sinasabi, ang Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we can do nothing. Without the Holy Spirit, dry po ang ating paglilingkod sa Panginoon. So, iba talaga, lalo na yung the fruits of the Holy Spirit. Hindi natin topic ngayon ang fruits of Holy Spirit, pero ko lang na without the Holy Spirit, without the fruits of the Holy Spirit, makikita natin sa Galatians chapter 5 verse 22, without the fruits of the Holy Spirit, itong pagkamatatag, itong pagtitiis, itong pagkamatatag and then pagtsatsaga, hindi natin ito magagawa without sa tulong ng Balang Espiritu Santo. Amen. Glory to God. So yun lang po mga kapatid. Let us pray. Hallelujah. Glory to God. O eternal Abba Father, O loving Jesus, loving Holy Spirit of God,
Thank you for everything, Lord. We lift up to you. We give thanks to you. We honor to you. We glorify to you, O Abba Father. Thank you for everything, Lord, for all your glory and honor. Thank you for your word, naging blessing sa bawat isa sa amin at lahat ng iyong salita, nagatatak sa aming puso, Lord. Silyuhi ka na, Lord, Lord, na tulungan mo po kami mabago ang buong buhay namin. Tulungan mo po kami makapamuhay ayon sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Holy Spirit, O God, maging matatag. Tulungan mo kami na maging mapagtiis. Tulungan mo po kami mapagpakumbaba, magpapasinsya. Tulungan mo po kami maging matibay ang aming pananampalataya sa inyo. O Lord Jesus, we lift up to you our brothers and sisters nga nandito, nga nag-watch sa premiere at saka yung sino man ang magre-replay. I ask you your guide to their life, physically, mentally, spiritually, O Lord. I ask you to bless everyone, provide their needs financially, spiritually, and physically. Help them, Holy Spirit, O God. Protect and seal you hikini with your precious blood, O God. Thank you, Abba Father, Abba Yahweh, Yeshua Adonai, Ruach HaKodesh. We love you, Lord. Lord, we thank you for your word. We thank you for all my brothers and sisters are here. Kung sino man, they have the unspoken prayer. I ask you, Lord, to bring healing upon them, to bring healing all the pain, the wounded of their heart, O Lord. Oh, wash out with your precious blood, O God, Jesus. Thank you, everything. And we give glory and honor to you. Bless everyone. Protect them, cover with your precious blood. Protect for the whole nation, O God. Protect those, Lord, na biktima sa aircraft accident, sa airplane crash, O Lord. Tulungan mo ang bawat pamilya, Lord. Nga, Lord, hallelujah, alam ko hindi madali para sa kanila. But I ask you your guidance, O Lord. Strengthen sa bawat pamilya, sa mga nawalan sa buhay, Panginoon. Tulungan mo, ingatan mo ang bawat isa. Save the world, O Lord. Save your people in Israel, Lord. Cover them, protect them, Lord, from their enemies, O God. I ask you strengthen and help them to be more obedient to you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. We love you and we give glory and honor to you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you so much. Please write in the comment section if you have any prayer request. Please don't hesitate to write down para maisama ko sa ating mga prayer list. Amen. Glory to God. Thank you and I love you in the name of the Lord. Shalom and may the Lord bless you. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you so much. Ikaw ang liwanag sa madilim na daan. Ikaw ang siyang tanda ko sa aking kinabukasan. Ikaw ang gumabay sa aming pag-aaral. Kahit hirap sa buhay, ikaw ay nakaalala. Jesus Christ, love and care ministry. Kahit di ka nakikita, I always know your love for me. Handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa iyong gabay kami ay may natutunan. Napakabuti ng inyong mga puso. Sa mga tulong nyo meron yung balik sa dulo. Laki ng aming pasasalamat. Laging dasalang malayo sa kahirapan. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Sa bawat pagising mo pagtulog, sa katauhan namin ikaw ang humubog. Mga pangaral at salita mo sa amin ay tumatak. Tinuring mo kami sa mundo na isang anak. Di mo binabayaan sa oras ng kahirapan. Binusog din may kagutuman na nararanasan. Ikaw ang tanging ina namin kanluman. Diyos na ang bahalang magbalik sa iyong kabaitan. Mga pangaral mo ang nagsilbi sa aming aral. Nagbigay lapis at papel, gumuguhit na parang anghel. Nagpatayo ng simbahan kung saan pwede naming masilungan, maging takbuhan tuwing binabalot ng kadiliman. Salita ng Panginoon tunay na Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao.
pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Chris Love and Care Ministry, napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus, Chris Love and Care Ministry, napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo.